Ito, kilala po ninyo ito, mga kaibigan. Siyempre, sino bang hindi makakakilala dyan? Abogado, dating sekretary, Harry Roque. Ayan o, parang pumayat na yata si Harry Roque. Saka iikot sa kung saan-saan lugar sa labas ng bansa. Kaya ko po pinapakita itong picture na ito para maalala nyo. Yan si Harry Roque. Okay? Na hinahanap ng Quadcom, na hinahanap ng mga kongresista. Kasi yan po ay under investigation ng Quadcom tungkol doon sa kanyang di umano'y mga kayamanan na dapat ipaliwanag niya kung saan galing. At isinasangkot siya sa operasyon ng Pogo noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan po yung issue na siya dahilan kung bakit biglang nawala yan at umikot-ikot yan sa kung saan sa mga bansa. Pero pagkatapos po ng ilang buwan na hinahanap ito, kasi meron po yung pinapa-aresto po yan ng Kongreso dahil nga lahat ng pagkakataon ibinigay sa kanya, inimbitahan siya, merong tawag niya, sinupwena siya, lahat to, at hindi dumating, walang coordination, hanggang sa mag-recess ang Kongreso, wala talaga siya. Nagtago, madalit sabi. Ayan. Pero, dahil nga po na may nangyari kay dating Pangulong Duterte at nahuli siya at nakakulong dyan sa ICC, biglang lumutang. Biglang lumabas. At nandun si Harry Roque sa Europe. Ang mga report ng immigration ay nasa Singapore, nasa Dubai, United Arab Emirates, nagpunta ng Japan at nagtry daw papunta ng Amerika pero hinarang ng Japanese government. Yan ang sinasabi ng immigration. At ngayon ay biglang nasa Europe na. Okay? At nagpipresenta or kinuha, kung hindi natin alam kung anong estado, bilang abogado ni dating Pangulong Duterte doon sa kanyang kaso diyan sa ICC. So madalit sabi, sa halip na siya bumalik ng Pilipinas para kanyang harapin ang problema diyan sa Kongreso at yung kanyang problemang kaso, yung kanyang kasong Qualified Human Trafficking. Dahil siya nga ay kinasuhan ng PAOK. Ano ba yung PAOK? Presidential Anti-Organized Crime Commission before Department of Justice na ngayon ay nasa prosecution service na po yung kasong yan. Non-bailable offense yan. Wala namang warrant of arrest pa kasi nasa DOJ pa. Pero meron siyang obligasyong bumalik ng Pilipinas magpaliwanag pero hindi niya ginagawa. Ngayon biglang lumutang. So ano yung masasabi diyan? Di ba, hindi ba pang-iinsulto yan sa Philippine Congress? Sa DOJ, hinahanap din siya ng DOJ. At higit sa lahat sa mga Pilipino. Kasi kung dahil siya ay abogado, alam naman niya ang rule of law, di ba? Alam niya ang proseso, hindi niya sinunod. Tapos ngayon, lumutang siya at ang kanyang ipagtatanggol at haharapin ay yung kinakaharap ng kanyang dating amo na si Duterte. Okay? So, di ba, ano sa tingin ninyo? Di ba naka-insulto yan? Hindi ba parang sabihin na natin, ikumpara natin na parang sinasampal ng katotohanan ni Harry Roque ang Philippine government, ang Philippine authority, na kawalan ng respeto sa aking opinion dahil sa kanyang ginawang paglutang na ito. At marami ngayon sinasabi siya tungkol sa rule of law, tungkol sa proseso. Di ba? Nananawagan siya sa international community at sa mga Pilipino, sundin ang proseso sa kaso ni Duterte. Pero siya mismo may problema, hindi sumusunod sa proseso. Sabihin na natin, tinakasan, nilayuan at hindi talaga nagpakita until now sa mga otoridad. O di ba? Ano yung masasabi dyan? Okay? Ayan. Sige. Any comment, reaction, malaya po kayo. Pag-usapan natin naman ay, balikan natin, hindi ho talaga, anong tawag dito? Makakalimutan ka agad at matagal-tagal pag-uusapan. Pero yung init dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Dati po, kung di ako kakamali, nabanggit ko na, iba ang proseso, okay, sa International Criminal Court kumpara sa local court natin sa Pilipinas, dito sa ating bansa, ng iba't ibang kaso rito sa atin. Dito sa atin sa Pilipinas, okay, sa prosecution, sa office prosecution pa lang o investigasyon pa lang, marami na hong nangyayari. Nadidismiss ka agad, may mga napupolitika, naggagapangan sa koneksyon, kuminsan nadidismiss dahil sa
na-impluensyahan yung mga naghahawak ng kaso, hindi ko naman nilalahat. Sa ICC po, walang ganon. Sa ICC nakatutok ano ang kaso mo, ano ang ebidensya ng complainant, okay, at yun ang tatalakayin. At ibibigyan kaagad-agad ng karapatan ang Defense Counsel. So, in other words, walang pakialam sa local politics ang ICC dito sa Pilipinas. Ano man ang init ng politika, mag-rally tayo araw-araw, mag-press conference araw-araw, kondinahin ang proseso, kondinahin ang gobyerno ng Pilipinas, walang pakialam dyan ang ICC judges. Kasi iba yung kanilang. Ang batas lang nila ang sinusunod kung paano imbestigahan at gawin ng trial sa mga kasong crime against humanity. Kung yung mapapansin dun sa una po, pre-trial, nakita nyo ibang-iba. Direct, sa ating observation, direct to the point ang sagutan, walang paligoy-ligoy. Kaya muli, na-advise ko ho, hindi man nyo hinihingi sa aking sariling opinion, araling mabuti nating lahat. At aralin ding mabuti ng mga Defense Counsel ni dating Pangulong Duterte ang proseso. Yung style ng mga abogado, kapag ho nasa hearing sa local court dito sa Pilipinas, hindi pwedeng gawin dun sa International Criminal Court. Kaya nga hindi basta-basta pwede kang mag-appear or kumatawaan doon. May mga proseso pa para kilalanin ka bilang defense counsel o prosecutor. Dahil hindi basta-basta ho ang trial doon. Hindi napapakiusapan, hindi nakukuha sa drama, hindi nakukuha sa paawa, higit sa lahat, hindi pwedeng bayaran, hindi mababayaran ang mga judges sa International Criminal Court kasi nakatutok dyan buong mundo. Pinapangalagaan nila ang institusyon nila at ang kredibilidad ng korte at ng mga individual personality dyan po sa International Criminal Court. Hindi ko sinabi na sa local court dito sa atin ay lahat ay mataas ang kredibilidad. Meron ho talagang ang kredibilidad ay medyo napapagdudahan. Alam mo na, marami nang kinasuhan sa Pilipinas ng mga politiko anong nangyari. Na-dismiss, drama-drama lang, hindi nakukulong. VIP treatment ang ginagawa. Sa ICC, walang VIP treatment para po sa inyong kalangan. Okay? Huwag kayong padala doon sa sinasabi ng dala ng galit o dahil kapartido na kinakawawa ang dating Pangulo. Hinaharas ang dating Pangulo. Doon sa ICC, hindi po sila ganun. Pag binasahan ka ng kaso, ipaglaban mo, bibigay sa iyo ang tamang proseso at panahon. Pag ikaw may naglatag ng ebidensya, mga abogado ng complainant, ganun din ang ibibigay. Magiging parehas ang treatment ng mga mga international judges din sa ICC. Mula sa mga defense at saka prosecutor. Dokumento, ebidensya at testigo ang pagbabasihan dyan. Hindi pwede dyan palakasan. Ayan po paalaala lang. Kaya yung mga kung sino man gumagamit at sino man po nagsasabing nahaharas ang dating Pangulo, ay observation lang nila, interpretation nila. Pero sa totoo, nagsalita na nga yung judge na babae na nakatutok lang ang ICC sa kung ano ang mga dokumento at proseso. Hindi sila nakatingin sa kung ano ang init ng topic at issue, pampolitika, internal problem ng Philippine government at ng mga Pilipino. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Please like and share ng video ito.